Magandang pananghalian sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ang life-threatening condition para sa newborn na pag-uusapan naman natin sa ngayon ay ang Tetralogy of Fallot. Huwag na kayong mahiya, pakinggan natin ito. Ang Tetralogy of Fallot or TOF ay isang bihirang life-threatening condition sa puso bago pa man ipanganak ang sanggol sa mundo. Ang condition ay ang pulmonary stenosis, ventricular septal defect, right ventricular hypertrophy at ang overriding aorta na siyang dahilan sa pagkakakulang ng oxygen sa utak, sa lungs at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang nabanggit na mga conditions ay nadiskobrehan ni Etienne Louis Arthur Fallot na isang French doctor. Ang term na apat sa French ay tetra at ang logi naman ay study, kaya't ang apat na condition na pinag-aralan scientifically ay naging tetralogy at ikinabit ang apelyado ng nakadiskobring French doctor. Ito ay tinatawag na Tetralogy of Fallot at naipublish ang mga detailed description ng apat na conditions noong 1888. Ang factor or kadahilanan ay ang kombinasyon ng genetic, maternal at environmental factors na siyang nakakasira sa development ng puso ng sanggol na nasa loob pa lamang sa tiyan. Ang unang genetic factor ay ang chromosomal disorder tulad ng Down syndrome. Ang normal counting ng chromosomes ay 23 at bawat bilang ay tigda-dalawa o ang tinatawag na 2 pairs of chromosomes. Kaya't ang normal na individual counting of chromosomes ay 46. Ngunit tatapat subalit, sa counting na 21 ay merong 3 pirasong chromosomes, kumbaga merong isang extra na chromosome na dapat ay 2 lamang. Kaya't ang Down syndrome ay kilala sa pagkakaroon ng extra chromosome doon sa 21 chromosomes. Normally, sa panahon ng first trimester na merong 3 buwan ay nabuo ang single embryonic heart evangelista ay heart tube pala. Sa loob ng 3 buwan din ay nagsisimula na ring ma-divide ang embryonic heart tube sa heart chambers, heart valves at magkakaroon na ng blood outflow. Ang tawag sa prosesong ito ay heart morphogenesis. Meron ding pagkakadevelop ng cardiac neural crest cells at ito ang dahilan sa pagkakaroon ng heart ventricular septum at pulmonary outflow. Ngunit tatapat subalit ay hindi nangyari ang normal development ng puso, bagkus ay nagkakaproblema dahil sa extra chromosome. Hindi lamang itsura ng mata, ilong, mukha, intellectual capacity, emotional ang apektado, kasama din ang heart evangelista o puso nga pala. Dahil sa explanation na ito ay talagang masasabi na ang Down syndrome ay hindi direktang factor sa pagkakaroon ng Tetralogy of Fallot, bagkus ang extra chromosome ay dinidisrupt or nagugulo ang early embryonic heart development, kaya't nagkakaroon ng high risk for congenital heart defects at isa na rito ang Tetralogy of Fallot. Ang isa pang genetic factor na chromosomal disorder ay ang DiGeorge syndrome na merong nawawalang bahagi sa chromosome 22 at ito ang TBX1 gene na napakahalaga sa pagkakadevelop ng puso during first trimester. Ang nawalang TBX1 gene ay wala ng instruction or command na matatanggap ang neural crest cells, kaya't hindi na-develop ang main blood vessels at hindi rin na-develop ang septum. Dahil sa walang TBX1 gene ay nagre-resulta sa congenital defect sa main blood vessels tulad ng pulmonary stenosis, na ang ibig sabihin ay narrowed or too small in size na siyang dahilan ng konting dugo lamang ang makakadaloy. Tandaan po natin na ang pulmonary stenosis ay involved ang pulmonary artery, hindi po ang pulmonary vein. Dahil sa nawalang TBX1 gene ay nagkakaproblema naman sa pagkakadevelop ng septum or septum sa ventricles na siyang maghahati sana sa ventricles into right ventricle at left ventricle. Ngunit ang nangyari ay butas na kung tawagin ay ventricular septal defect, kaya't ang dugo na nasa left ventricle ay makakapasok sa right ventricle or vice versa. Ipagpatuloy po natin ang kwentuhan sa susunod na video patungkol sa factors para sa Tetralogy of Fallot. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits.